Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, tinapos ni BP Sara. Nako, Soto nagwala na, tumistigo na. Nako, Kongreso na siya. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Samanaan bayan ko sa pagnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga karibin natin, sampal sa pagmumukha ng mga kalaban, no, sa politika, na lalong-lalo na yung mga nag-aambisyong maging presidente. Sa 2028 mga kababayan, ito, Vice President Sara Duterte sa kabila po, no, ng mga batikos, ng impeachment, ng kung ano-ano pang binabato sa kanya. Ito mga kababayan, number 1 sa survey. Ito po ay survey ng teka lang ito. WR numero 1. Yan mga kababayan, no? Sabi po dito, pre-election preferences for the 2028 presidential election. So mga kababayan, nangunguna po si Vice President Sara Duterte na may nakuha pong 29%. Yan mga kababayan, 29%. Ang pangalawa po ay si Raffy Tulfo, 19%. Ibig sabihin 10% po ang taas ni Vice President Sara Duterte dito po sa pangalawang nangunguna. Okay? Nandito rin si Leni Robredo 12%, Grace po 4%, Manny Pacquiao, apakalain mo, nandito rin si Manny Pacquiao 3%, Amy Marcos 3%, Robin Padilla 2%, Martin Romualdez 1%. Yan nako. Kung sino pa ang bumabatikos, no? At nagmumukhang maganda sa tingin ng taong bayan because of ayuda, nako, eto tuloy mga kababayan, nasa 1% lang ang nakuha. Pangsyam naman po si Risa Hontiveros, 1% din po ang kanyang nakuha, no? Samantala mga kababayan, ang hindi pa sigurado, nasa 23% at wala sa listahan 3%. Mayroon din palang ganito, no? Well, anyway, mga karabin natin, ano po ba ang implication, no, ng survey na ito, no? Pre-election preferences for the 2028 presidential election. Para sa akin po mga kababayan, no, parang yung ginagawa nilang impeachment against Vice President Sara Duterte is considered, no, invalid, no? Bakit mga kababayan? Meron bang nagna-number 1 tapos i-impeach lang, di ba? Tapos ang nakalagay pa sa impeachment article na yan, no? Ang tawag dyan, betrayal of public trust. How can you say, no? Paano mo masasabi na betrayal of public trust kung 29% naman ang nakukuhang or number 1 naman, no, ang nakukuha as preferred, no, na maging presidente sa 2028 mga kababayan? Mayroon pong mali sa mga nangyayari, no? 'Di ba? Mayroon pong mali sa mga nangyayari, mga kababayan. And I think alam niyo na rin kung anong nangyayari diyan sa Kongreso. Tingnan niyo naman yung House Speaker natin nangunguna or yung nag-approve, no, to impeach. Kasi whatever happens, sabi nga, anuman ang nangyayari dyan sa Kongreso or sa Kamara, may basbas po yan ng speaker, no? That's why we can consider that the speaker, no, approve that impeachment. Siya rin naman ang makikinabang, di ba?
So, nandito po siya sa number 8. Second to the last, no, mga kaubayan. Kaya, yan. Ha? Yan po ang, nakikita po ng taong bayan talaga kung sinong nagtatrabaho, sino ang hindi, di ba? Because of this survey. Oy, nga pala, WR numero 1. Yan, mga kaubayan. Kayo po ay magpasa ng documents sa COMELEC. Diba? Kasi nire-required po yung mga survey company na mag-rehistro dyan sa COMELEC para maging valid po itong ano ninyo. Ha? I'm not saying that this is not valid, but importante po, maybe you already submitted to the COMELEC. O, pwede maganda kung ganun ang nangyari, di ba? Palakpakan po natin. Well, anyway mga kaubayan, papunta naman po tayo sa isa pang balita na kung saan isa sa mga tauhan ng ating administrasyon ngayon, no, ay nasabon sa Supreme Court. Eto dito ma-realize natin kung gaano ba talaga kaano yung tinatawag nilang yes or no question, di ba? Kung gaano kabigat yung yes or no question na yan. 'Di ba kasi naalala niyo po yung yung PDEA leaks yan. PDEA leak yan, leaks ni Sir ni ex PDEA agent Jonathan Morales, 'di ba? Almost all questions or not, kung hindi man lahat, no? May mga nagtatanong po na ang sagot lang ay yes or no. Dito rin sa Kamara, 'di ba? O sila ngayon, sila Abante, di ba? Yes or no rin ang pinasasagot lang. O eto mga kabayan, tauhan po ng ating administrasyon nakatikim ng yes or no question but not answering. O ito, pakinggan po natin. Can you just please go direct to the point? Yes or no? Sorry, Your Honor. Again, Your Honor, 60 billion pa lang po na transfer po natin. Palang. Biruin mo. Palang? 60 billion palang? O yan na nga pong sinasabi natin mga kaubayan. Nilalang lang po nila yung 60 billion na pinaghirapan ng taong bayan. Mga walang mga, nako, ang sarap nyong tirisen. Konti lang, no? Konti lang. 60 billion po. Alright, 89 60 po. billion, not 69. Yes po. Ilan ba gusto nating i-transfer? It is estimated, Your Honor. Alright, so what 89 is your short answer to my short question? Your Honor, sorry, Your Honor. PhilHealth's nag-operate si PhilHealth po, Your Yes, Honor, in the year did it 2024. help PhilHealth's financial condition? Did it upgrade your financial level when you transferred 60 billion to the National Treasury? Your Honor, despite the transfer, Your Honor, PhilHealth's investable fund from 498 in December 2023 and versus December 2024, Your Honor, of 492 billion. So what is your answer, no? Or Your yes? Honor, Yes or no? Your Honor, very sorry, Your Honor. Your Honor, PhilHealth operates the program. Kita nyo na yan mga kabayan. Yes or no? Pinasasagot. That's what I'm saying, no? Na ang hirap talagang sumagot ng yes or no without any explanation. Yan, na-experience mo na yes or no lang pinasasagot sa'yo pero you take time to explain, no? Ganon din sana, no? Dito po sa Kamara. Huwag nyo pong gawing yes. Well, anyway. Hindi naman tayo mga kongresista pero 'di ba masakit sa damdamin 'yan, mga kabayan. You're going to answer only yes or no. Pero sa loob-loob mo kailangan mo talagang ilabas to justify your answer, di ba? Pero wala tayong magagawa diyan. Siguro ko rules talaga 'yan ng Kamara. Buti nga dito sa Supreme Court, binigyan pa siya ng time to explain. Hindi nagagalit yung justice, di ba? Unlike, yan na nga pang sinasabi natin, unlike dito sa Kongreso, sa Kamara, pag hindi mo sinagot,
Parang nagwawala na itong mga tonggristang ito. Diba? Well, anyway, mga karibin natin sa ibang dako naman ng ating mundo. Hindi. Eto mga kababayan, gusto ko lang i-share ito kasi grabe naman. Why do you blame, no? Ito dito kaya bago po natin i-play yung video. Why do you blame, no? The vloggers o sinasabi mong trolls sa pagtaas ng kriminalidad dito sa ating bansa. O ito, DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi po dito mga kababayan, DILG sinisisi ang mga troll ng Duterte. Troll meaning, troll what? Supporters ba yan? No, supporters sigurong ang ano niya gusto niyang iparating, no? DILG sinisisi ang mga troll ng Duterte administration. Ba? Sa pagpapakalat ng pagtaas ng krimen sa bansa. Nako, yan mga kabayan, mula po ito kaya Bombo Jovino Galang. Yan mga kabayan, I think Bombo Radyo po ito, no? So, what is your basis, no? DILG Secretary John Vic Remulla. Why do you blame Duterte supporters, no? In the high crime, no, sa ating bansa. Kasi parang yung do you have any evidences, no? Anong ginawa ng mga trolls na yan? Nanggugurgur ba yan? Nagnanakaw ba yan sa ating kaban? Baka mali po kayo ng you are barking in the wrong tree. DILG Secretary Remulla. Yang mga trolls ba yan ng nanggugurgur ng mga minor de edad? Nang kikidnap ng mga minor de edad? Kasi marami pong nawawala ngayon Ano pa bang mga krimen? Gumagawa ng krimen? Saan parte ng internet gumagawa sila ng krimen na nagpapataas ng krimen ng bansa? Kaya nga, masabi natin, is this a fake news? Are you spreading fake news? Kasi sabi po ni Attorney Yusek Attorney Castro, mga kababayan, kung wala kang dokumento na maipapakita, no? It is considered a fake news, sabi niya. Kailangan it is always with, no? Documents to justify what you are saying. Kasi magiging fake news po yan kapag wala ka pang dokumentong ipinapakita man lamang, di ba? Sen mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, panoorin po natin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sadyang hindi na talaga mapipigilang, magkalabasan na talaga ng baho, matapos ang walang katapusang kaliwat kanang siniraan. Halos taplakan na ng lupa ang Vice Presidente Inday Sara Duterte at di umano'y ginapang ang perma ng isang araw lamang para lang ma-impeach sa Kongreso ang Vice Presidente Inday Sara Duterte para lamang raw malihis ang taong bayan sa tunay at totoong usapin ng bayan tungkol sa kababalaghan na nangyayari sa BICAM na di umano'y may mga blank pages na siyang ibinunyag sa isang press conference ni Congressman Ungab at dating Presidente Rodrigo Rua Duterte. Matapos ang pananahimik, mukhang bumaliktad na at sumabog na ang dating Senate President at senatorial aspirant na si Tito Soto. Tila binasag na nito ang katahimikan at di mapigilang magsalita na sa publiko. At tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang palasyo at kongreso at ang pumalit sa dating House Chairperson Appropriation na si Saldico na walang iba kundi si Stella Kimbo. Ito mga kaubayan, napansin ko lang
this few weeks, mga kababayan, tahimik, no? Tahimik po ang mga opisyal ng ating kamara. I mean, like for example ni Speaker Martin Romualdez, Estela Kimbo, and Saldico, no? About dito po sa BICAM na ito. Or even, no? Doon po sa mga issue ng ating bansa. Kasi, di ba mga kababayan, napansin nyo, noong mga nakaraan, konting issue lang, no? Talagang pumuputak na mga ito. Lalo na po itong si Estela Kimbo. But nowadays, no? Wala tayong naririnig. Tahimik po. Bakit kaya tahimik ang mga ito? Ha? Matapos nitong magsalita at pinasinungalingan ang di umano'y mga inlabas na pagbubunyag ni Congressman Ungab at dating Presidente Rodrigo Rua Duterte patungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa nasabing BICAM na di umano'y may mga blank pages na pirmado pa mismo ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, sadyang totoo talaga ang kasabihan na walang lihim ang hindi mabubunyag at sadyang nagkalabasan na talaga ng katotohanan matapos ang pananahimik. Dating senador at Senate President and now running for Senator sa 2025 election na si Tito Soto, binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at nasampal ng katotohanan ang di umano'y mga kabulustugan na nangyayari sa BICAM na siyang isiniwalat ng dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga blank figures na di umano'y pilit pinagtatakpan ng Senado, Kongreso at Palasyo, lalong-lalo na ang Marikina representative na si Estela Kimbo. Ayon pa sa nilabas na balita online ng Abante TNT, Tito Soto, inupakan si Kimbo kaugnay sa BICAM report ng 2025 National Budget. Kinontra ni dating Senate President Tito Soto ang sinabi ni Marikina City Representative Estela Kimbo na otorisado ang ministerial corrections ng technical staff ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025 National Budget. Magugunitang naging issue ang BICAM report ng pambansang budget ngayong taon dahil ilang items nito ang blanco o walang inilagay na pondo. Ngunit pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kompleto ito. Sabi ni Kimbo, mayroon lamang mga typographical error at adjustment sa naturang BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel at binigyang otorisasyon. Ayan mga kabayan, sana all typographical error lang yung 241 billion, no? Lahat-lahat ng mga blanco, mga kababayan. Correct me if I'm wrong about sa figure. Kasi parang 241 billion, no? Yung mga blanco. So, wow. Wow, mapapawaw ka talaga sa typographical error na sinasabi ni Kimbo, mga kababayan. So, kumusta na kaya? No? Nakasagot na ba ang kampo ng Kamara, Senado, BICAM, no? At si Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Doon po sa petition, nag-comment na ba sila? 'Di ba? Nag-extend po ng 5 days. Nag-5 days na ba, mga kaubayan? O sana po nakasagot na sila doon po sa reklamo sa kanila, mga kababayan. About dyan sa BICAM report, no? Na maanumalya nga, mga kababayan. Okay? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po.
Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.